Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel. Ako si Lisel Damdam, ang inyong kasari from Batangas. Ayan, for today's video, nag-aayos ako ng tindahan kasi naiwan ko siya ng mahigit, kulang-kulang 2 weeks pala, mahigit 1 week. So, pumunta kasi kami sa Baguio, yung family ko sa side namin. Ayan. Tapos, pumunta ako sa Coron, Palawan, kung saan ako lumaki. Nagbakasyon kami doon ng 1 week. So, iniwanan ko yung tindahan ko. Walang tao dito kasi lahat kami ay pumunta doon. Pero plano ko talagang isara to, kaso yung biyanan ko ay nagpumilit siya na wag ko isara. Ayan, kaya nagkabenta pa rin ako kahit iniwanan ko yung tindahan ko. So ngayon, inaayos ko yung stocks ko para malaman ko kung ano yung ordering ko kasi mamaya may live selling. Si Inay Rose sa grocery para ma-order ko. So ito yung kaganapan nadatnan ko sa sari-sari store ko. So, wala na yung mga dilata. Pero yan ay na-replenish ko kasi alam ko yung biyanan ko na pag siya ay nandito, hindi yung papayag na hindi buksan yung tindahan. So, bubuksan niya lagi. Na-expect ko talaga yung biyanan ko na hindi siya papayag na hindi siya magbubukas ng tindahan pag umalis kami. Kasi ganun yun. Pipilitin niya magbantay pa rin kahit marami siyang ginagawa sa kanila. So, ayan, balik-balik yung nagpa-load tas magpapagcash. Nakailang cut ako. So, katulad ng sabi ko, hindi papayag yung biyanan ko na hindi siya magtinda. Ayan, sika lang mga mamimili, di ba? Kanina, ayan, isip ako mag-vlog kasi walang bumibili. Sabi ko, dire-diretso ako makakapag-vlog. Pero sunod-sunod na sila. Ganyan lagi sila. So, ito, ang style ng tindahan ko ngayon. Ano siya, bungi-bungi na siya. Pero nireplenish ko yan bago ako umalis. Sobrang daming inista ko kasi alam ko nga, hindi papayag yung biyanan ko na hindi siya magtinda. Alam niyo, pabor din sa akin na magbantay talaga yung biyanan ko ng tindahan ko. Hindi dahil sa makabenta ako, kundi yung mga paninda ko, nag-worry ako kasi ubusin ng langgam. Sobrang daming langgam dito mga kasari. So yun ang wino-worry ko pag umalis ako. Kasi nung nandito ako, lagi ako nakatingin, lagi ako nakaganyan-ganyan lang sa pader. Tinitignan ko, binabantayan ko yung mga langgam. Baka meron na namang mga marcha sila dyan na papunta sa mga paninda ko. So inaabangan ko na agad kung saan sila papunta. So meron akong chalk na binili, na-share ko na yung chalk. Pero alam nyo yung chalk, ubos na. Ito nilagyan ko pa siya pagpasok ng pinto, nakalagay chalk sa langgam para makita nung titingin dito sa tindahan. Ito na lang siya. Ito na lang yung natira. Di ba mahaba to? Ito na lang yung natira. Tapos yung baulilay ko, naubos na din. So, dalawa to. Di ko alam kung nasaan yung isa. So, katulad nun, no? Ang dami na naman siyang langgam doon, mga kasari. So, yan yung wino-worry ko. Kaya gusto ko rin talagang may bantay dito sa tindahan. Hindi dahil sa makabenta ako. Okay lang yung benta. Ayoko lang na malugi. Okay lang na hindi ako makabenta, wag lang malugi kasi sayang yung mga paninda. Katulad nito mga kasari, itong eggnog, ito ang dali nilang mabutas. Ayan oh, binutas nila talaga. So after ko dumating dito sa bahay, kami, ang una naming inasikaso yung mga bills. Pero yung aming internet ay bago ako, nasa biyahe ako, nasa Baguio ako, binayaran ko na habang nasa van. So yun ang kagandahan pag may online payment na babayaran mo. Pero yung aking Battle yung ilaw, hindi pa kasi nagre-reading. So dito na, pagdating ko na binayaran. So update, dalawa yung ref ko, dalawang kondura. Ang bill ko ay 2,300 plus. So, na-share ko na yan sa inyo. 2,300 plus, may aircon kami. Ang aircon namin, nag-start ang buhay ng aircon ng 8 o'clock ng gabi. Every night yon. Tapos, naka-automatic shutdown siya or off ng alas 5 ng umaga hanggang 5:30. So, naka-ano kasi yun, nakaset sa sa app ko. Kaya, mamamatay siya ng alas 5 ng madaling araw. So, yun, ang bill namin, marami akong solar dito. 5 ang solar ko, 2 sa bahay, 3 dito sa tindahan. So, dito sa tindahan, isang ilaw lang ang binubuhay ko. Tapos, isang clip fan. So, yun. Ang update dito, ayan, ito na yung mga paninda ko. So, okay pa naman siya, may stock ko naman siya kasi marami akong in-stock bago nga ako umalis para kung ano man, sayang yung benta ko magbubukas man. Pero kung hindi naman magbukas, 1 week lang naman, hindi naman siguro ako ma-expirean. Tapos yung mga chichirya ko, yan na lang. So makikita nyo, ang ginagamit ko dyan ay pang clip. So clip na lang ang natira. Tapos itong mga piatos na to, umalis ako, meron akong order sa tindahang tapat. So dumating ako doon sa Baguio or sa Palawan, saka pa lang siya dineliver. Ang nag-display na nito ay yung hipag ko. So ito pa yung natira, hindi niya pa nabubuksan. Hindi niya nasama sa pag-display. Kasi nag-iwan na lang ako ng pangbayad. Nag-note ako kung saan, para saan yung pambayad. Ayan. Meron tayong in-order diyang sabon. Tapos dito sa kabila, nakalimutan ko na yung order ko. Palibasa magto 2 weeks na. Ano po? Umalis yata ako dito ay May 26. Ito naman Bioderm din, saka Zonrox Color Safe. Tapos, ito yung resibo nung umalis ako.
Ito yung diniliver nung umalis ako. Bago ako umalis, nag-iwan ako ng pambayad kasi dito sa tindahang tapat, cash lang siya lagi. Hindi katulad sa grocery, pwede mo siyang bayaran online or sa Grow Coins. Magpopondo ka lang sa Grow Coins, pwede mo na siyang bayaran. Kahit walang tao, mag-note ka lang or mag-message ka lang doon sa ating mga shipper. Kasi nakuha ko na yung contact number na ilagay na lang sa terrace, pwede yon. Pero dito sa tindahang tapat, ayan, meron tayong binayarang 5,738. Pero yung dumating sa akin, tama, 5,739 pala. So, yan, meron pa akong pa-deliver na Alfonso, 728 pesos. Yung tatlong Alfonso, sa Lazada ko siya in-order. So, hindi ko siya, kala ko matatanggap ko siya bago kami umalis, pero hindi siya dumating, kaya nag-iwan na lang ako ng pambayad. So, secure na secure yung stocks natin kahit nasa malayo tayo, lalo na kung may option na online payment yung pag-order natin. So, ang problema ko ngayon, ubos yung yelo ko. Bago ako umalis, ang dami kong stock. Pinuno ko yan. Wow, usok-usok pa. Pinuno ko yan. Ito, gawa na to ng hipag ko. Nakailang gawa daw siya, 2 gawa. Pinuno niya rin. Pero bago ako umalis, pinuno ko yan. Dito wala na rin. Yung Graham bar ko, marami na naghahanap. Pero medyo hilo-hilo pa kasi ako ngayon. Sobrang alon yung pauwi kami dito. Sobrang alon sa barko. Sa Tugo kasi kami sumakay. Masyadong mahal sa plane. So, yan. Ang wala ko ng stocks, mga 1.5 mismo. So, ubus na dito yung stocks ko sa side na to. Tapos dito yung mga sabon, ubus na rin. Wala na akong mga safeguard. At saka mga toothpaste. Dito, konting ayos lang dito. I-check ko pa kung anong wala para ma-order ko mamaya sa live selling ni Inay Rose. Tapos dito, sa mga kape, wala na rin. Usually dyan ako nakalagay yung kape. Ayan. Ang natira na lang yung coffee ko black at saka Nescafe creamy white na tigi ilang piraso. So mamaya orderin natin yan. Tapos dito maaliwalas na dito sa harapan. Usually madilim ako dyan. Maliwanag na ako ngayon. Tapos yung trapal ko, sabi ko doon sa kanila, wag nang itataas. Kasi sa lahat ng ayoko, yung paninda ko, naiinitan. Yung mga candies, yung mga, kahit mga non-food products, yung mga school supplies ko, yung mga glue, ayoko sila naiinitan kasi nga nagfe-fade yung kulay ng packaging noon, pati yung mga gamot dyan, yung mga cologne. Pag nababaran niya ng init, ng araw, nagfe-fade yung packaging, kumukupas yung print ng mga produkto, so pumapangit, nakakahiya na itinda. Kaya sabi ko, ginawa ko ng paraan at nilagyan ko siya ng tali bago ako umalis. Di ba, dahil kong pimples. Pinimples ako doon sa Palawan. Ayan. Tapos, sobrang itim ko na. Ginawa ko ng paraan na lagyan ng tali para hindi na itataas. Kasi dito sobrang lakas ng hangin. Ang trapal ko ay hinahampas ng hangin, so tumatama sa salamin. Kasi yung aking tindahan ay salamin siya lahat. So, papakita ko sa inyo yung ginawa kong tali para hindi na siya lagi So, ito guys, ito. Nilagyan ko yan ng glue, yung super glue na talagang hindi siya natatanggal. Humingi ako ng peraso ng retaso ng trapal doon sa gawaan ng mga ganyan, ng mga lona trapal. Binigyan nila ako, tapos dinikitan ko yan, tapos tinali ko doon. Kasi ayokong butasan yung mismong trapal, kaya dinikitan ko na lang. Tapos doon sa kabilang side, meron ding tali. Tapos dito, meron ding tali. So, wala na yung alisan nung umalis kami. Wala nang taasan yan. Para kahit wala mang magbukas ng tindahan, at least hindi na iinitan yung mga paninda ko. Ngayon, ang bibiling ko sa bayan, kasi limited lang yung stocks ng grocery sa mga candies. Wala na ako mga pambata, ubos na yung mga pambata ko. Yung candy box ko, kaunti na rin lang ang laman, saka yung mga chocolates. Yung mga shampoo ko, okay pa. Yung mga sabon, okay pa. Ayan, pero dito, bungi-bungi na siya. Wala na yung mga juices diyan na nakasabit. Nilagay ko na doon, pero may mga nakasabit pa rin ako niyang juices. Tapos, yung mga magic sarap, ayan, bungi-bungi na sila. Pati yung alak, magulo na siya. Hindi na siya naka-forward. Pero pag nandito ako dyan, lagi yung alaga sa pag-forward ng mga paninda. So, eto rin, wala na rin ako mga himay na kape at saka mga Energen at Milo. So, yan. So, nung wala ako guys, umalis ako ng 26, pero yung asawa ko yung nagbantay dito. Sumunod lang sila ng 28. So, ayan, ang bantay ng tindahan ko, mula 29 ng May hanggang June 8 ay yung biyanan ko. So, pagdating namin dito, ay may benta siya na kahit paano meron, kahit open, close, yung close, open yung tindahan. So, inabot niya sa akin 20,000 din siguro yung napagbentahan niya. Kasi yung Red Horse ko, ubos. 6 cases siguro yung naitira ko dito. Ubos yun. Tapos yung gin ko, mga boxes na lang yun nandun sa likod. So, hindi ko alam kung ilan yung napaubos niya rin. Tapos, ang disadvantage lang. Kasi yung biyanan ko kasi stroke. So, mahina siyang kumilos, mabagal. So, ayoko na rin sana siyang pagtindahin. Siya lang ang mapilit. Yun, marami akong mga prices dito. Lahat ng mga paninda ko, mga dilata, may mga presyo na mga guys. Mga guys. May mga presyo na yan para hindi na siya mahirapan. Hindi siya gumagamit ng calculator. Puro kwenta lang siya dito sa
papel. Ayan. Kaya marami ditong papel-papel na may pinagkwentahan. Although marami akong calculator dito, meron ako nakasabit na maliit, tapos meron ako dito malaki. Ayan, pwede niyang gamitin. Pero doon siya sa mano-manong kwenta. Tapos naka-monitor ako lagi sa CCTV. Ayun nga, minsan hindi kasi may times na walang signal doon sa isla kasi nag-island hopping nga kami. So, sa gabi ko na siya monitor or nare-review or nire-replay yung mga pangyayari dito sa tindahan. At one time, umaga-umaga, buwan naman, may bumili sa kanya yung dalawang yelo. So, tanghali na ako nagising. Mga 6 o'clock siya nagbukas. Tapos may bumili ng yelo, dalawa. 7 o'clock ko na nakita sa CCTV na naka-open pala yung ref mula 6 o'clock hanggang 7 o'clock ng umaga. Isang oras. So ito, nakita ko siya sa CCTV, nakabukas siya ng isang oras. Nakalimutan niyang isara. So ang ginawa ko, may mga dumadaan ditong mga pinsan ng asawa ko. So nakakausap ko siya sa CCTV. So sabi ko, ay pakisabi sa ina ay nakabukas ang ref isang oras na. Kasi kahit anong tawag ko doon sa GC ng family namin, yung group chat, ay walang sumasagot. Siguro mga tulog pa, alas 7 pa lang. So, buti na lang, meron ng gising sa kapitbahay na napakisuyuan ko. Kinausap ko sila sa CCTV. Nasabi ko ay naka-open yung ref. Ayan, kaya naman nasara agad. Pero 1 hour na bago na isara. Kasi tinanghali na rin ako ng gising. Kaya hindi ko kaagad na-check kung anong kaganapan ng umaga. So, yun nga daw, nakalimutan niyang isara. Kampal. Ah. Sampo. Koy, patulungan sa ina nakabukas yung ref sa tindahan. Pakisabi sa ina nakabukas yung ref sa tindahan. Nakabukas na rin. Tindahan. So, yan lang guys ang update. Ayan, relax din tayo mga kasari. Kahit pa paano nakaabot pa rin kami sa bakasyon, sa pag-swimming. Kahit na yung bandang huli, yung 2 days namin sa Coron, Palawan ay maulan. Meron pa sana kaming pupuntahan doon ng mga spot. The best talagang puntahan yung Coron, Palawan. Variety yung mapupuntahan mo doon. Merong mga beaches, may mga lakes, may mga byland na mag-long ride ka. Papunta mo kung saan-saan, may makikita kang mga magagandang lugar pa. So, hindi lang mga beaches ang pwedeng dayuhin sa Coron, Palawan. Iba't iba kung ano yung gusto mo, mapupuntahan mo. So, yan. No-promote ko lang na maganda yung Coron, Palawan. Taga doon ako, kaya alam kong napakaganda nun. Kaya minsan, hindi ko na rin ma-appreciate yung ibang beaches. Dito kasi sa Batangas ay mga black yung sand, itim yung buhangin. Doon kasi mga white sands talaga. Wala akong makikita doong black. Merong parang buhangin na kulay lupa, pero buhangin pa rin siya, hindi siya putik. Ayun, may mga part na ganun. Pero pag mag-island hopping kayo, sobrang gaganda. White beach talaga. Pero nakakalungkot lang, yung dati namin pinupuntahan ng bata kami, yun yung island na para talaga sa taga Coron, Palawan, CYC Beach. Walang entrance fee doon, kaso ninanakaw yung buhangin doon. Hinihigop daw ng barge, tapos hindi ko alam kung saan nila binibenta. So ngayon mabato na siya. Pero matagal pa kasi, babalik naman yung buhangin, yung pinong buhangin doon. Galing kasi sa corals yung mga pinong buhangin doon. Pero medyo matagal-tagal pa yun. Sana maibalik at wala nang humigop ng buhangin doon para maging mas masaya pa rin yung taga-Coron. Kasi apektado yung mga taga-Coron, Palawan sa mga entrance fee. Although may discount kami, pag taga doon kami, kunwari, kung 300 yung discount ng turista, sa amin 50 pesos lang, may discount kami. Pero may bayad pa rin kami. Kasi dati wala, as in wala talaga kami bayad. Katulad dun sa hot spring na dati walang bayad, ngayon ay 150 ang taga-Coron. Pag turista, 300. Di ba? Sobrang laki pa rin ng babayaran. So, yan lang guys, ang update sa Sari-Sari Store ko. I-upload ko kahit hindi siya related sa content natin ng Sari-Sari Store para magka-idea kayo kung gaano kaganda yung Coron, Palawan. I-upload ko yung pinuntahan namin sa Coron para malay nyo, makapunta kayo para alam nyo yung magandang spot doon na pwedeng puntahan. At least alam nyo na. So, ganyan lang guys. Bye-bye. Happy selling. God bless. Bye-bye.